Hi guys, welcome back to my channel again. Today guys, samahan nyo ako mag-unbox and mag-test nitong binili nating soldering tip and desoldering wire. And this one is yung magnifying glass. Ayan, so kailangan ko yun guys kasi para sa mga small component parts. Especially pagka yung mga value like that hindi nyo na makita. So kailangan natin ng magnifying. So test natin guys kung maganda yung nabili ko. Alright guys, ito yung mga repairing tools natin. First, yung multi-tester. Yan. Mas maganda kung digital guys para madali kayong matuto. And second, yung rework station. Yan. Yihua 8786D with the soldering. Yan. So ito yung papalitan natin guys. Ganito yung in-order ko sa Lazada, but that one is different. Iba-ibang tip papakita ko sa inyo later on. And ang kagandahan nitong Yihua guys, medyo mabigat siya. Yan. So solid yung component niya pag ganun, hindi yung ampaw lang sa loob yung magaan. Yan. And digital na rin po siya. Yan. Okay. Ito naman yung modified exhaust fan natin na galing sa computer. And ito yung panglinis ng tip. So yung soldering tip natin guys, pagka marami ng tinggari ito, so ang ginagawa natin is yan, kinakaskas lang natin siya dito sa tawag dito yung panglinis ng ng kaldero. Yan, kalimutan ko yung tawag eh. Okay, and yung soldering lead naman natin, ayan, pag bibili kayo ng ganito guys, much better yung may nakalagay na flux. Ayan. Okay, and then okay guys, let's start na. Unahin natin yung soldering tip. Okay. So, ito yung desoldering wire na tinatawag. Ayan. Mukhang good quality ito. Actually, nasa Saudi ako, ang gamit namin is yung Goodwick. Ang Goodwick na brand. Yung ganito. Ayan. So, So, try ko naman yung other brand. Okay. So, ang pinakagamit nito guys, sa mga nagre-repair ng or nagre-replace ng mga VGA chips or IC. So, ito yung pinanlilinis dun sa mga hinang. Like this one, kung makikita nyo. Yan. Yan. So, ito yung ginagamit guys. Pinapahid yan na ganyan together with the soldering iron. Yan, para malinis siya. So later on papakita ko sa inyo yung purpose nito. Oh wow. So ang ganda. Ang ganda. Sana fit siya. Ang ganda ng soldering tip. Yan. Wow. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, iba-ibang kinds ng tip. Okay? Ang ganda. Ang ganda ng packaging. So, this one guys, masasabi kong original. Sa packaging pa lang. Yan. So guys, tingnan natin siya. You know, this is 4.6 mm. Yan. Sana kasya dun sa ko, pero sinukat ko naman sa soldering ko. So ito yung napaka-importante sa akin, itong tip na to. Yan. So try na natin kagad kung magkakasya. Yan.
Oh my God. Ay, thank you Lord. Kasyang kasya. Yan. Meron kasing 4.6 guys eh. Yan. And meron ding 4 mm. So yan. So ito mostly yung ginagamit guys na tip. Okay, pag nagre-repair. Yan. Pang linis ng lead sa board. Pero gusto ko rin to pang tanggal ng components. Mas mabilis. Okay. Ang ganda. Ang ganda ng packaging, I swear. Hindi kayo magsisisi. You know. Wow. So ito napaka-importante rin to. Before kasi ang ginagawa ko, binibend ko yung yung tip. So mayroon na nabibili pa lang nakabenda. Yan. Yan. Ang purpose ng mga baluktot guys na tip. Yan, minsan kasi, for example, eto nakikita nyo, yung mga leg pins na tinatawag. Yan o. This part is I/O controller. So pag nililinis yan guys, kailangan yung tip natin nakabaluktot para mas madali siyang mas madali siyang tawag dito, sumunod yung mga tingga. Ayan. Ang ganda. Okay, then yung sa mga malilit din ng parts, components. Ayan. Okay. Yun know. So ito naman yung large. Alam ko type kay knife na tip to eh. Large and medium. Ang ganda, ang ganda. So ito naman yung standard na tip natin. Wow. Solid. I think this is pure copper. Alright guys, ito naman yung magnifying natin. Oy, okay, meron pa siyang lagayan talaga. Wow. So, pwede rin pala to sa mga pang-check ng ginto. Okay. .30 times 21 mm. So, okay guys, try na natin kagad to. Unahin natin i-test to. So, sa camera, nakikita pa siya, di ba? Na malinaw. And, syempre, depende pa rin sa linaw ng mata mo. So, may mga component na mas maliit, palit ng palit. Yan, gaya nitong regulator na to. Yan, halos di ko na mabasa yan. So, gagawin ko, minsan ginaganyan ko sa ilaw kung saan yung naaninagan siya ng malinaw. Ayan. So hindi na kaya ng mata ko kaya bumili ako ng magnifying. So check ko kung anong value niya. So yun oh, galing oh. Ayan, 7702 BV7211X. So ito yung guys yung tinitingnan ko. Ayan. So hindi na nakikita ng masyado ng ordinaryong mata. Ayan. So ayan guys oh, makikita nyo. Ayan.
So, hindi ako nagsisisi sa halagang 180 pesos. Yan. With shipping. So, panalo. Then, meron pa siyang lagayan. Okay. So, guys, i-test naman natin yung soldering na binili natin. Okay, guys. Try natin tanggalin tong black capacitor na to, yung tantalum capacitor. Okay. Lagyan natin siya ng flux. Okay. Napaka-importante ng flux, guys. Okay. Tapos, sulang natin. Okay, gawin nyo guys. Ang technique po dyan. Wow, ganda ng init nyo. Oh. Okay, ang technique guys, pag nagtatanggal ng tip, ay ng components, so, kailangan tinggaan muna natin siya. Yan. Para yung existing lumambot. Actually, kasi matigas po yung mga ano niyan eh. Yung original na hinang niyan. Yan o. So, kahit hindi ka na gumamit ng hot air. Yan. So, ito lang. Pwede na. Basta ganito yung ano natin gamit na soldering ano natin. Tip. Yan. So, alalayan natin ng tweezer. Wow. Ano? Okay. Other side. Yun o. Diba? Ganda. So, capacitor na maliit. Pero usually guys ginagamit talaga dito sa mga maliliit na to is yung hot air na, yung rework station. Mahirap talaga mano-mano to sa soldering. So, balik ko na. So, mas mabilis magtanggal pag ganito yung tip mo. Kasi nung nasa Saudi ako guys, ganito yung gamit ko. Okay. So, yun ang kagandahan guys pag meron tayong flux na tinatawag. So, makikita nyo. Ayan o, ang linis o. Ayan, walang yung pagkahinang niya, hindi yung may sumasabit. Ayan. Kumbaga parang isang ano lang siya, isang direction lang siya. Ayan. Pulido, napaka-pulido pag may flux talaga. Tsaka yung ginagamit natin na lead. Ayan. Okay. So, ano pa gusto nyo i-try?
So for example naman, okay. Actually, eto rin ayan pwede mo rin pasadahan yan Kung may mga corrosion yan, yung corroded na tinatawag, pwede yan dito. Yan, so nakikita nyo yung mga paa. Yan, dapat wala magdikit-dikit dyan. So try natin na. So bakit ba kailangan gawin to yung ganitong pagsusolder ng mga IC? Usually ang ginagamit lang naman dito is yung workstation. So dito kasi guys makikita nyo minsan kapag nagkaroon ng corrosion na tinatawag, kung wala ka namang workstation, kailangan na matutunan mo gamit ng tong panghinang. Pero mas maganda yung tip mo ganito, hindi yung matulis kasi pag matulis may hirapan ka. Yan, magdidikit-dikit lang yan pag ginaskas mong ganun pag pinasadahan mo. So kailangan knife type na tip ang gagamitin mo. So ayan guys nakita nyo ba nagdikit? Hindi, di ba? Ayan. So ganyan ang kagandahan ng may flux. Okay. Ang next naman natin guys ay yung desoldering wick. Ayan. So panghigop naman to ng tingga. So mostly ginagamit to sa mga nagre-reball. Okay, pag nagpapalit ng mga IC. Like this one for example. Ayan. Pag tinanggal natin to, ang ilalim niyan is ganito. Ganyan. Ayan. So ganito yung pinanglilinis. Pero hindi ko itetest dito kasi masyadong marami. Mauubos tong wick ko. Desoldering wire ko. So test lang natin siya dito sa maliit. So makikita nyo meron siyang naka-emboss na mga lead. So gagawin lang natin, lilinisin siya. So syempre kailangan na naman natin ng flux. Okay. So, pasadahan muna natin siya ng lead. Okay. Test natin kung maganda tong nabili natin. So, napaka-importante kasi guys na nililinis natin yung pagkakabitan ng IC. Yan.
Kasi yung IC guys, may mga bola yan na tinatawag. May mga tingga din yan. So, pag nilapat natin dito sa area na to, sa board, ayan, yung mga nakikita nyo parang dot na lead na yan, ayan, lalapat siya dyan. Ayan. So, flat na siya. Ayan. So, para malaman nyo kung flat, so, tingnan nyo guys ha. Ayan o. Nakita nyo? So, tumutunog. Sumasayad pa. Kasi buo pa dito. Buo pa yung mga bilog-bilog niya, yung lead niya. So, dito, wala na. Malinis na. Ayan. Dahil sa, pinamitan natin siya ng soldering wire. Desoldering wire. So, kung panghinang lang yung ginamit nating kabod, hindi natin basa-basa malilinis yan. Tingnan yung magiging outcome niya. Pag wala kang flux, yan. Pag wala kang flux na ginamit guys, yan yung magiging result. Alright guys, that's all for our unboxing and reviews. And I'm very satisfied sa pinamili natin sa Lazada, sa online store. And napaka-quality ng mga soldering tips na nabili natin. And very recommended. So guys, ilalagay ko yung description kung saan ko siya in-order. Ayan. So thank you so much guys. And I hope you like my video. And don't forget to hit the notification bell for more updates. Goodbye.